Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong developments kay Cardano or si ADA. Isa po sa mga pinaka-ma-impluensyang altcoin dito sa crypto market. Sa gitna po ng bullish sentiment ng market ngayon, si ADA ay tila naghahanda na para sa isang major breakout. Mula po sa pagtaas ng kanyang presyo hanggang sa mga malalaking pagbabago sa development ng kanyang ecosystem, mukhang may malaking galaw na paparating. Ang Golden Cross ni ADA ay isa pong sinyales na malapit na itong sumabog pa itaas. Pero hindi lang yan. May controversial ding pahayag ang mismong founder ng Cardano na si Ginong Charles Hoskinson tungkol po sa pagbabago ng direksyon ng kanilang development. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa Golden Cross. Yan, tungkol po dito sa Golden Cross na meron ngayon itong si Cardano. Yan, para sa mga hindi pa pamilyar, ito ay isang technical indicator kung saan ang short-term moving average ay tumawid pataas sa long-term moving average. Sa madaling salita, ito ay senyales ng bullish momentum o lakas ng pag-akyat ng presyo. Kaya yan, nakikita po natin dito ay ang chart ni Cardano. Yan, Cardano USDT trading pair po ito sa 1 hour chart time frame po ito at mula po ito sa datos ni Binance. Yan, yung nandito po sa chart, nandito sa candlestick chart, yan, meron tayong nakikita rito na dalawang linya. Yung kulay green at saka kulay orange. Kaya yan po yung dalawang moving average natin. Simula po noong April 20 ay hawak pa rin ni ADA ang kanyang Golden Cross. At sa loob po ng isang linggo ay tumaas siya ng mahigit 17%. Sa nakaraang 24 oras lang ay umakyat po si ADA ng halos 6% mula po sa presyong 0.7730 hanggang sa presyong 0.8274. Ayon po sa CoinMarketCap, ito ay isang positive signal na pwedeng umakyat si Cardano hanggang $1 kung magpapatuloy ang kanyang trend na ito. Isa rin sa mga dahilan ng optimism ay ang pagtaas po ng open interest ni ADA sa higit $1 billion kung saan ay nagpapakita ng malakas na interest ng mga traders. Ngayon ay ano nga ba ang nagpapalakas sa ecosystem ni Cardano ngayon? Yan, bukod po sa technical indicators ay malaki rin ang papel ng mga developer at saka community sa paglakas ni ADA. Kamakailan lamang po ay naglabas ng update si Ginoong Charles Hoskinson. Sabi niya ay gusto na niyang bilisan ang development ng mga produkto sa blockchain ni Cardano. Hindi na raw pwede ang pa-delay pa. Ang pinaka-highlight dito ay ang pagnanais niyang ilabas ang isang technology na tinatawag po na Leos. Yan. Leos. At yan po ay sa taong 2026 imbis na sa taong 2028. Para magawa ito ay kailangan daw alisin ang mga balakid at pabibilisin ang proseso. Diretsahan po niyang sinabi na no more fucking games or delays. Yan, matapang at klarong pahayag sa seryosong klarong pahayag na seryoso po siya sa goal ng project. Makikita natin sa kanyang mga sinabi na may bagong energy sa loob ng development team. Ang mga core developers gaya po ni Sebastian Guillemot, Sebastian Guillemot ay nagpahayag din ng excitement sa mga bagong products na ilalabas on-chain. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ang Bitcoin? Ayan. Si Bitcoin na naman po. Paano nakakaapekto ang galaw ni Bitcoin kay Cardano? Isa pang interesting na bahagi ng update ay ang connection po kasi ni Cardano kay Bitcoin. Yan. Oo, tama ang narinig ninyo. May connection po si Cardano kay Bitcoin. Sa kasalukuyang development shift ay may posibilidad na si Cardano ay maging settlement layer para sa Bitcoin DeFi. Ibig sabihin ay pwede pong gamitin ang blockchain ni ADA para isettle ang mga decentralized finance applications na konektado kay Bitcoin. Kapag nangyari ito, magbubukas ito ng mas maraming use cases para kay Cardano.
At hindi lamang po yan, may posibilidad rin daw na magkaroon ng Cardano ETF, isang mainstream financial product na magpapalakas palalo sa demand at value ni ADA. Ngayon ano naman po ang kalagayan ni ADA sa kabuuan ng taong 2025. Yan, bagamat may mga pagtaas sa kanyang presyo, tandaan natin na may 10.03% year-to-date loss pa rin si ADA. Pero kung titingnan po natin ang trend nitong mga nakaraang araw, malinaw na bumabawi na siya. Sa gitna ng altcoin season at saka bullish trend ng market, malaki ang chance na tuloy-tuloy ang kanyang pag-akyat. Kung magpapatuloy po ang positive sentiment at saka development speed, malamang na maabot ni ADA ang target na $1 or higit pa sa loob ng bull run na ito. Ngunit gaya po ng lagi kong paalala ay dito sa crypto ay wala pong kasiguraduhan, kaya mahalagang maging maingat pa rin po tayo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Yan, bilang mga traders at investor ni Cardano ay magandang balita ito, lalo na kung talagang nag-hold po tayo ng ADA. Una, ang technical indicator na Golden Cross ay sinyalis po yan ng potential growth, kaya posibleng tumaas pa ang value ng ating investment or ating holdings, ADA holdings. Pangalawa, ang mabilis po na development ay nangangahulugan ng mas maraming project na pwede pong magdulot ng adoption pwede pong magdulot ng adoption at saka real world use cases. Kung hindi ka pa nakabili, baka ito na ang tamang panahon para pag-aralan si Cardano. Pero syempre, hindi po ito financial advice. Laging siguraduhin na naiintindihan mo ang risk bago ka pumasok sa kahit anumang crypto investment. At yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang nangyari ngayon kay Cardano ay isang turning point. Matagal na po siyang nasa eksena pero lagi siyang kinukumpara sa iba gaya ni Ethereum. Ngayon parang gusto niyang patunayan na kaya rin niyang makipagsabayan at may magbigay ng mas mabilis at mas praktikal na solusyon sa dito sa mundo ng blockchain. Ang matapang po na pahayag ni Ginoong Charles Hoskinson ay nagpapakita po ng urgency. Parang sinasabi niya na panahon na para tumakbo, hindi lang maglakad. At sa crypto space na sobrang bilis ng galaw, kailangan mo talagang makasabay kung ayaw mong maiwan. Kaya kung hawak mo si ADA, maaring magandang bantayan ito sa mga susunod na linggo. At kung wala ka pa, baka ito na ang tamang panahon para mag-research at alamin kung bagay ba si Cardano sa iyong portfolio. Alright, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.